mahalaga, masaya, at napakagandang mga sandali ang ating gugugulin sa mga oras na ito sa pagtalakay ng karugtong na paksang ang tunay na kasaysayan ng Iglesia. Mga kaibigan, ang aking pong pangalan, ang inyong abanglingkod ay si Pastor Guillermo Gosilatar, isa sa mga pangkaraniwang manggagawa ng Seventh-day Adventist Church. Ito po ang nag-i-sponsor ng palatuntunang ito, television program. Ngayong oras na ito, mga kaibigan, ang ating pong tatalakaying paksa na naman ay ang karugtong, ang kasaysayan ng tunay na Iglesia, Part 2. At bago po tayo lubusang tumalakay ng paksang ito, tayo muna ay manalangin. Mahabaging Diyos, kami po'y maligayang lumalapit sa inyong banal na harapan. Taglay sa aming mga puso ang malaking pagpupuri at pasasalamat sa pagkakataong ito na kami makapag-aaral ng inyong banal na salita. Panginoon, amin pong hinihiling na pagkalubang kami ng kapangyarihan at karunungan para aming maintindihan ang paksang ito. Ama, tulungan kami ng banal na Espiritu. Pagpalain niyo ang aming taga-subaybay, mahal na Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ngayon pong oras na ito, ay bago magpasimula ako ng lubusan, kayo muna ay aking inaanyayahan na inyong kunin ang inyong mga Biblia. Ilapit na po ninyo sa inyong kalapit. Pagkatapos ay kumuha na rin kayo ng papel at saka po pansulat upang yung pong mga talatang aking babanggitin ay inyong maisulat upang sa ganon ay meron kayong marireview pagkatapos ng ating pagtalakay. Atin pong pinagtapusan noong isang serhi ay yung ang tunay na iglesyang itinayo ni Kristo noong taong 31. Ay yun po ay may tunay, yun ang tunay na relihiyon at mayroon tunay na doktrina. Kahit manawari, ang aking tanging dalangin sa ating pagtalakay nito, bagamat paminsan-minsan ay maaari tayong makasakit ng damdamin sapagkat ang relihiyon po naman ay napakadami na sa mundong ito at sa panahong ito. Ang salitang iglesia ay pinagpapagangagawan ng napakaraming mga sikta ng pananampalataya. Ganon din po yung pangalan ni Kristo ay pinagpapangagawan. Kaya maaari pong sa aking pagkabanggit ng ganong salita at pangalan ay masasabi nilang nagpapatama tayo, hindi po. Wala po sa layunin ko at layunin ng pangasiwaang ito na nag-i-sponsor nitong ating pag-aaral na ganun ang mangyari. Hindi po. Ang amin pong layunin ay ipahayag sa inyo ang buong katotohanan at may pananalangin na kahit manawari ang kalooban ng Diyos ang ating makuha. Ngayon po ang susing talata na naman ay masusumpungan sa 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 9. Napakaganda ng mga takbo ng mga salita. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasiserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Bayang kong nakikinig, dito sa puntos na ito, ay ibinibigay sa atin ng langit ang isipan na talagang ang dakilang Diyos, ang Diyos na lumikha, ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na tagapagligtas, ang Diyos na provider of all our needs, ay Diyos na pumili sa atin mula sa ating pagiging makasalanan at gumagawa ng mga kasalanan laban sa Kanya.
ay nilambat tayo ng kanyang pag-ibig at ng kanyang biyaya at dinala tayo sa isang banal, malinis na pamumuhay. At yun po ang sinasabing, kayo'y isang lahing hirang. At itong isang lahing hirang na ito ay may sinasabi si Jesucristo mismo nang siya narito sa balat ng lupa. Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, 19 at saka po 20. Ganito ang sinasabi, mga minamahal kong taga-subaybay. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanayg laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Alright. Yung pong talatang 2 ating binasa ay nagbibigay, yung una ay nagbibigay na talagang ang Diyos ay may hinirang na bayan. Dito po naman sa Mateo ay isang pangungusap at pangako ng Panginoon na itatayo niya, ibabangon niya ang kanyang iglesia, na yung kanyang iglesia yun ang tunay na relihiyon, na pagkatapos ang wikay, ibibigay ko sa iyo, Pedro, ang mga susi ng kaharian ng langit at ang sino mang iyong tanggapin. Maniwala, mabautismuhan, tanggapin, ay tatanggapin sa kalangitan, ngunit kahit naman ikay maniwala, at kahit ikay mabautismuhan, at tinanggap ka sa iglesia ang itinanong ni Kristo, at ikaw ay lumabag, at ikaw ay tinanggalan ng tali, ay ikaw naman ay hindi rin maliligtas. Mabuti na yung kaagad ay ating sinusuma ang mga pangungusap na ito para sa ganon ay madali tayong mag-usap sa pagtalakay ng paksang itong. Ito ay medyo delikadong paksa, mga kaibigan. Ngayon, naroon na tayo. Ang tanong dito ay pangako ni Kristo na Pedro, ikay saksim buhay at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia o ang aking relihiyon. May katanungan. Noon lang ba nagpasimula ang tunay na relihiyon? Hindi po. Mula pa kay Adan ay atin ang tinugaygay ang history na sila ay si Adan at si Eva, si Noah, si Abraham, si Jacob at ang bansang Israel naniniwala sa tunay na Diyos. Ang Diyos na lumikha, siya rin ang tagapagbigay ganti sa lahat ng pangangailangan. Kaya yung paniniwala ngayon ang tunay na relihiyon. Sumusunod sila, tumatalima sa kautusan ng Diyos. Kaya nga lang, masasabi natin, hindi sila pinalad sapagkat ang bansang Israel na dinala nga ng Diyos sa Kanaan ay naging matigas ang ulo, lumabag sila, kaya nga yung tunay na relihiyon na dapat sanay sila ang magbibigay sa mundo ay naunsyami, nadagdagan ng ibang mga paniniwala, maling doktrina, kaya nga wala ng taong qualified na magtayo, kundi ang wika ko ay si Kristo mismo ang ipinadala ng Ama dito sa lupa at yung nakatumba na relihiyon ang dahilan sa napuluputan ang tunay na doktrina ng mga maling doktrina at hindi na kayang buhatin ng sino man tao ay si Kristo ang nagbuhat. At dito tayo inaanyayahan. Ang tanong dito ay, Pedro sa ibabaw ng batong itong ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili. Ay itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang tanong, natupad ba yung pagtatayo ni Kristo na ang saksim buhay ay si Pedro? Alright. Meron tayong mababasa, mga minamahal ko mga kaibigan, na pinapatunayan na talagang nagtayo ang Panginoon Kristo ng relihiyon o ng iglesia. Alright, dito po sa 1 Corinto Kapitulo 3, versikulo 1, si Kristo ang pinagtayuan. Ibig sabihin talagang nagtayo at si Kristo, yung batong yon, ay si Kristo, itinayo niya ang kanyang iglesia. Galacia 2:9, iyon pong si Santiago, si Pedro, si Juan, at iba pa, ang una niyang mga miyembro
So, sa madalit sabi, talaga nagtayo. Alright? At yung pong 1 Pedro 2.5, ang wika naman dito, ang kaanib, ang mga kaanib, ay siyang, kumbaga may sa isang halimbawa, yun ang mga batong tinipon. Yun ang mga batong tinipon, ay yun ang mga kaanib na nag-compose ng Iglesia ni Kristo. Alright. Ang atin ang diretsuhin. Ang unang membro ng Iglesyang itinayo ni Kristo ay ang mga Hudyo. Pero yung po ay nabuksan din ang pintuan ng Iglesia sa mga Hintil. Kaya nga't nang dumating ang panahon ng pangangaral, ay hinati nila ang gawain. Ang sinasabi nga rito ay di si Pablo, ang tagapangaral sa mga Hintil. At si Pedro naman, at ang ibang kanyang kasama, ang mangangaral naman sa mga Hudyo. Kaya yung pong puwersa ngayon, si Kristo ang ulo, at ang katawan ay ang mga membro at ang Iglesia. Mayroon po yang gawain. Kaya dito sa puntos na ito, ay talagang itinayo na ni Kristo ang kanyang Iglesia, ang kanyang relihiyon. Ngayon, sa puntos na ito, atin niyang basahin itong sinasabi sa Roma. Maganda rito nagtayo na nga nagtayo na. Atin mo nang basahin itong Roma 16:16. Napakaganda nitong talatang ito Basta tayo mag-aaral ng sinasabing Iglesia, hindi po natin maaring makalimutan ito sapagkat ito ay napakahalaga. Isa sa mga talatang napakahalaga kung ang ating pag-aaralan ay yung paksang Iglesia. Roma 16:16. Ang tanong dito ay, di nakapagtayo na. Nakapagtayo na si Kristo ng kanyang Iglesia. Ang unang mga membro ay ang kanyang disipulos. Pagkatapos ay nabuksan ang Iglesyang ito sa mga Hintil. Kaya nga si Pablo ang mangangaral sa Hintil at si Pedro naman at ayun pang mga alagad ang mangangaral sa mga Hudyo. Ano ang sinasabi ng talatang ito? Roma 16:16. Mangagbatian nga kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Alright. Maganda ito Bukod pa na si Kristo ang may-ari, siya ang nag-aangkin, marami pang mga iglesia, pari-parihong kay Kristo yan. Ano ba yun? Iyon yung kung tawagin sa kasalukuyan ngayon, yung bang mga kapilya. Halimbawa, atin ang mimisyonin, ang isang kapilya, kumbaga, Seventh-day Adventist. May kapilya siya dito, may kapilya sa Amerika, may kapilya sa Africa, may kapilya kung saan-saan. Ang lahat ng yan ay pag-aari ng Seventh-day Adventist. Kaya yun ay mga kapilya o mga iglesia ng Seventh-day Adventist. Okay, nakukuha niyo po ako. Yung mga kapilya o iglesia na tinayo ni Kristo, ang sabi rito, kayo'y magbatian ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. So, maliwanag, ang tanda pala o ang pagbabatian ng membro o ng mga kapilya na itinayo ni Kristo at ng mga alagad noong unang kapanahunan ng bagong tipan, bago si Kristo pumunta sa langit at pagkatapos pumunta sa langit, naiwan ang kanyang mga alagad, ay kayo po, pag nagkita, ay biso-biso. Banal na halik. Kaya lang po, sa panahong ito, ay para bang tayong mga Pilipino, kumbaga tayo Pilipino, ay hindi masyadong aprobado sa atin yung beso-beso kung ang pag-uusapan ay pupunta sa kapilya. Mana pa yung pagkamay na lang natin ay sufisyente na. Pero sa ibang kultura, katulad ng Amerika, katulad ng Europa, abay, talagang ang pagbati doon ay yayakap, pagkatapos ay hindi naman yung lips to lips, kundi pisngi sa pisngi. Kailangan dito sinasabi iyon, yung detalyeng iyon, sapagkat para hindi mapagkamalan tayo. Ang sabi lang dito sa Roma 16:16, yung lahat ng iglesia ni Kristo ay ang sabi, mangagbatian kayo ng banal na halik. Alright.
Ilan ba itong ating mababasa sa bagong tipan na mga iglesyang itinayo ni Kristo o ng kanyang mga alagad? Ating basahin muna. 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 2. Maganda ito mga kaibigan, tayo ay mahalaga nag-aaral, kaya ating iisa-isahin ito para meron tayong detalye. Ano po ang sabi rito? Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panso Kristo na kanila at ating Panginoon. Ano pong pangalan? Ang sabi nito, sa iglesia ng Diyos. Kaya po, hindi lang ang pangalan ng iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos. Sa madalit sabi, ito'y isa sa mga iglesyang itinayo ni Kristo at ng kanyang mga alagad. Ito po ay nasan ba itong lugar na ito? Dito ito sa kanugnog na pook ng Korinto. Alright, isa yon, iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ay dito po naman sa 1 Corinto, Kapitulo 14, versikulo 33. Ang sabi naman dito ay, iglesia ng mga banal. Abay, kung tayo ay pipili, na kung tawagin natin ay, ano ba? Halimbawa, sabihin natin, si Pastor Gusilatar, kayong lahat ng mga nakikinig, ay tayo magtatayo ng ating relihiyon. At ang ating relihiyong itatayo, ipapangalan natin sa nasusulat sa Biblia. Kasi pag tayo tinanong, ang inyo bang relihiyon ay nasusulat sa Biblia? Ay di ano sasabihin natin, opo, saan po yun? Kaya mahalaga rin yung pangalan eh. Pero ito'y padalwa lang. Ano ang patatlo? Gawa 20, versikulo 28. Sa iglesia ng Panginoon, nakalagay dito, iglesia ng Panginoon, patatlo. Ano pa mga kaibigan ko? Alright, Roma 16:16, iglesia ni Kristo, mga iglesia ni Kristo. Ano pa? Ang ikalima, 1 Timoteo 3:15, iglesia ng Diyos na buhay. Aba, ito maganda. Atin nga basahin. Maganda ito eh. 1 Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat at ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Abay, talagang napakatindi naman ito. Ano ang pangalan? Iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Abay, mamimili tayo ng pangalan. Ay, gusto ko na rin to. Iglesia ng ng iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Napakagandang pangalan. Pero ito'y isa lang sa mga iglesia ni Kristo eh. Iglesia lang ito. Alright, ano pa po ang sabi dito? Roma 16:4, iglesia ng mga hintil. Iglesia rin ng mga hintil. Ito pang isa, maganda ito. Hebreo 12:23. Buksan po ninyo ang inyong Biblia. Maganda po itong Hebreo 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga tao ganap na pinasasakdal. Ano pong nabanggit na iglesia? Iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit. Mas lalong maganda ito. Sino po bang maliligtas? Tanong, sino pa maliligtas? Ang mga taong ang pangalan ay nakatala sa langit o ang mga taong nakatala sa impyerno? Abay, masasabi ko po, sigurado, ang maliligtas ay yung ang pangalan ay nakatala sa langit. Kaya ang sabi rito, ang iglesyang ito, ang mga membro ay nakatala sa langit. Pero ang ating pong pinag-aaralan dito ngayon ay yung karugtong na kasaysayan ng tunay na iglesia. Kaya po tayo ay pumapasok doon sa mga detalye. Ilan nga ba ang iglesia ni Kristo? Ay dito po sa ating pag-aaral na ito ngayon ay ang binanggit ko sa inyo ay 7 na.
na yan ay iba't ibang pangalan, pero yan po ay pag-aari ni Kristo. Kaya nga Roma 16:16, ang wika, mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Kaya doon po sa puntos na yon, huwag po tayong masyadong pakahihigpit doon sa pangalan. Bagamat ang pangalan ay mabuti, pero meron sinasabi ritong kahit ang pangalan, ang wika ay nakatala sa langit, ay importante yung nakatala. Ngayon, tayo ay babanggit pa ng ilang mga talata ng Biblia at gusto kong ito'y pagpakuan ninyo ng pansin. Malalim na pansin ang kinakailangan upang lalo nating maalaman ang katotohanan dito sa kasaysayan ng tunay na iglesia. Dito po sa Efeso, ating bubuksan ang Efeso, Kapitulo 4, versikulo 11. Maganda ang takbo ng pangungusap. Ang tanong dito, paano pa natin makikilala ang tunay na iglesia ni Kristo? Ano ang kanyang inilagay doon para ating makilalang lubos? Alright, sa pangalan, meron tayo. Ang pinagtayuan, meron tayo. Ang doktrina, meron tayo. Ngayon, ano po ang ilang pang mga detalye na pagkakakilanlan na ang Diyos na ito, na may-ari ng iglesyang itinayo, ay naglagay siya ng anong mga bagay? Alright, Efeso 4:11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor, at ang mga iba'y guro. Ohops! Bakit kaya ang iglesyang dilag na itinayo ni Kristo mismo? Bakit kaya ang iglesyang dilag na itinayo ni Kristo mismo ay binigyan pa niya ng mga kaloob na ito ang kumukompose sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia? Aking uulitin. At pinagkalooban niya, maraming membro pinagkalooban niya ang iba na maging apostol, tagapangasiwa, ang ibig sabihin. At ang mga iba ay propeta, tagahula. Ano pa? Ang iba ay mga ebanghelista, the preachers of the hour, evangelist. At ang iba ay mga pastor, at ang iba ay mga guro. Dito pa lang ito. Babasa pa tayo ng isang talata, Babasa po tayo ng isang talata. 1 Korinto Kapitulo 12. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay apostol, inulit. Ikalaway mga propeta, inulit. Ikatlo'y guro, inulit. At saka gumagawa ng himala. At saka mga kaloob ng pagpapagaling at pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang wika. Lahat ng ito, ang wika. Lahat bagay mga apostol? Hindi. Okay. Ngayon, ating bigyan ng kaunting liwanag. Hindi pa liwanag. Yung, kumbaga, sa cake ay ito yung icing. Kumbaga, sa ice cream ay ito yung cream. Yung masarap. Ito ang sabi rito, nagtayo ang Kristo ng iglesia niya. Inilagay, siyempre, ang mga tao. Yun ang kanyang katawan. At doon sa mga taong yon, ay binigyan niya ang ilan na maging administrador, apostol. Ang iba naman ang wika, propeta, tagahula. Ano ba yung propeta? Yun yung spokesman of God. Pag ang Diyos ay may ibig sabihin, gagamit siya ng propeta para maibigay sa atin. Ay ano naman yung sinasabi ng saserdote? Kapag ang mga tao ay hihibik naman sa Diyos, nung matandang tipan, sasabihin sa saserdote, sasabihin naman sa Diyos. Kaya dalawa yun two-way traffic. From God to people, it's the prophet. From people to God, it's the priest. Saserdote. Kaya dalawa yan. Ngayon, ang puntos dito mga kapatid, ang wika dito, pinagkalooban niya ang kanyang iglesia na ang ilan ay propeta, ang ilan ay apostol, ang iba ebanghelista. Mga kapatid, akin ang tatahasin sa inyo. Kapag ang relihiyon, ang iglesyang inyong kinakaniban, ay panay lamang ministro at saka diakono,
at saka diakonisa. Aba mga kapatid, mag-isip-isip kayo. Kapag ang inyong relihiyon ay yung lamang mga priests at wala nang iba, mag-isip-isip kayo. Bakit? Ang tunay na relihiyon, binigyan ni Kristo ng ano? Ang sabi rito, ng iba't ibang kaloob. Ay bakit ba binigyan ni Kristo ng iba't ibang kaloob? Efeso, babalikan natin mga kaibigan ko. Ano ang purpose ng Diyos at ibinigay at ang iba't ibang kaloob? Talatang 12. Sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa katitibay ng katawan ni Kristo kapag po, ulitin ko, kapag po, ang relihiyon o ang iglesia ang ating kinaniban, ay wala nitong mga tauhang ito, marupok ang katawan. Hindi iyon ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay binigyan niya ng mga tauhan sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa katitibay ng katawan ni Kristo. Kaya po, dapat ang tunay na relihiyon, ang tunay na iglesia na ating tinatalakay, kumbaga ang tunay, makikita natin sa kanilang kalagayan ngayon. Dapat po ang tunay na relihiyon, may administrador, apostol, may propeta, ano pa po? May guro, di may paaralan, may guro Ano pa? Nagpapagaling, di may hospital. Aba, inyo titingnan mabuti yan. Ito ang praktikal na pagkakakitan. May guro, may paaralan. Nagpapagaling, di may hospital. Ano pa? Iba't ibang wika. Abay, mayroon pong publishing house. Itinatranslate ang iba't ibang wika para ang katotohanan ay mapapunta naman kahit na doon sa mga, kung tawagin natin ay mga taong nasa sa bundok na hindi nagkaroon ng pagkakataon makapag-aral. Itinatranslate yan lahat ng yan. Ano pa? May ibanghilista. Kung ano-ano mga kaibigan ko. Sa madalit sabi, inyo nang isip-isipin ngayon. Kapag ang inyong iglesyang kinaaniban ay wala nitong mga tauhang ito. Managpapagaling, iba't ibang wika, gumagawa ng himala. Pag wala po yun, magbalot-balot na kayo. Hindi ko kayo kinukumbinsin pumarito sa akin. Hindi po. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang gusto ninyong kayo ay maligtas. Kaya lang po sa oras na ito, sapagkat ang ating tinatalakay ay kasaysayan ng tunay na iglesia, hindi po maaari na hindi natin matangko itong pagkakakilanlang ito sapagkat ito po ang praktikal nating makikita sa kasalukuyan. Aking uulitin. At ang iglesia ay pinagkalooban, una-una, mga apostol, propeta, ibanghilista, pastor, mga guro. May ibanghilista na, may guro pa, at may pastor pa. Pagkatapos, sa ikasasakdal ng mga banal, paglilingkod sa kay Kristo, 1 Corinto, Kapitulo 12. Meron pa dito ang karagdagan 1 Corinto, Kapitulo 12. Maganda po itong ating pag-aaral na ito sapagkat very, very practical. Ano pa? At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatlo ay mga guro, saka mga himala, saka kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang wika. Ang lahat ba ay mga apostol? Hindi. Ang lahat ba ay propeta? Hindi. Kaya po maliwanag ito Kapag ang relihiyon ninyo ay panay lang propeta, mali. Kapag ang relihiyon ninyo ay panay apostol, mali. Kapag ang inyong relihiyon ay panay lang ibanghilista, mali. Kapag ang inyong relihiyon ay panay pastor, mali. Dapat yan lahat ng yan ay makikita mo doon sa relihiyon na itinayo ni Kristo at kapag naroroon na yon, makakapiho ka na may kasiguruhan. Kaya mga kaibigan ko, talagang napakahalaga nitong puntos na ito. At ang isa pa rito mga kapatid na pagkakakinlanlan, ang wika nga ay 1 Corinto Kapitulo 1 versikulo 2,
ang mga tao ay tinawag na Iglesia ni Kristo upang magbanal. Ay di sa madalit sabi, paano ba tayo magiging banal? Tayo ay mga makasalanan. Kunyari, tayo isang magnanakaw. Alright? Paano tayo magiging banal? Abay di tayo'y susunod sa utos na banal, at ang utos na banal, huwag kang magnanakaw. Maliwanag. Halimbawa naman, tayo papasok, at tayo nga pala, gusto ko ipaalala sa inyo, itong pag-aaral na ito ay malawak ang mga subject na ating pag-aaralan. Papasok tayo mamaya-maya sa isang sirhe, yung bang kautusan ng Diyos. Pag-aaralan din natin dito para makikita nyo na ang tunay na iglesyang itinayo ni Kristo ay tumatalima sa utos ng Diyos. Sumusunod sa utos ng Diyos. Sapagkat ang utos ng Diyos ay banal, natural tayo makasalanan para tayo maging banal. Sapagkat iyon ang isa sa mga layunin kung bakit nagtayo mismo si Kristo ng kanyang relihiyon o ng kanyang iglesia. Ano ba sabi dito? Hindi lahat ay apostol. Kayo ba'y nakarinig na ang inyong iglesyang kinaaniban, ang leader ninyo ay apostol lang? Mali sa Biblia. Nakarinig na ba kayo ng isang relihiyon na ang leader nila ay panilaang pastor, ministro, diakono, diakonisa? Mali po yun. Kinakailangan makita ang lahat ng ito. Kumbaga sa isang tao na huhulihin mo kung sino nga siya, abay, yung mga description naroroon. Hindi lang pag nakitang may ulo ay tao ito. Hindi po eh. Talagang, masilang ang sabi ko nga sa inyo, ang pag-aaral na ito ay masilang sapagkat mayroon tayong detalye na dapat sabihin para ang mga taong hindi nagkakaroon ng pagkakataong magmuni-muni tungkol sa paksang ito, ay magkakaroon sila ng pagmumuni-muni upang sa ganon ay hindi sila masilat sa pananampalataya. Ang ating mithiin, mga kaibigan ko, sa pagtalakay ng paksang ito, ay hindi upang tayo'y makasugat ng damdamin. Ang ating mithiin ay mahal natin. Mahal namin po kayo. Kayong mga taga-subaybay. Kayo po'y mahal namin. At mahal natin ang lahat. Dapat naman sapagkat ang Diyos na nagtayo ng tunay na iglesia ay Diyos na nagmamahal, dapat lang ang kanyang mga membro ay tayo'y nagmamahal din. Kaya po yung bintang na tayo ay naninira, hindi po yon ang mithiin ng palatuntunang ito. Hindi po. Ang mithiin po ng palatuntunang ito ay pagmamahal. Ibigay sa mga tao ang tunay na doktrina na sinasabi ng Biblia at iwasan ng mga tao, maiwasan ng mga tao ang pagsunod sa mga tradisyon, pagsunod sa mga kuro-kuro, pagsunod sa mga palapalagay. Iba po yung talagang nakalagay. Kaya ngayon na pinag-aaralan natin, mga minamahal kong mga kaibigan, mga magulang at taga-subaybay, yung nakalagay. Ano ba ang nakalagay sa tunay na relihiyon? Ang nakalagay sa tunay na relihiyon. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Talagang literal na sinabi. 1 Corinto Kapitulo 12, versikulo 28. At ang Diyos, hindi kung sino, hindi kung sinong tao. At ang Diyos, sino po naglagay? Ang Diyos. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Hindi lahat. Ng ilan sa iglesia. Ang una-unay apostol, ikalaway propeta, ikatloy guro, saka gumagawa ng himala, saka kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at ang iba't ibang wika. Bakit? Sa lahat ng mga apostol, ang wika, lahat bagay mga propeta? Hindi. Kaya dito'y maliwanag eh. Hindi na tayo pagkakalayo. Dito lang sa puntos na ito. Tanungin ninyo. Kayong mga may pananampalataya, kayong mga nasa sa relihiyon, maggrupo-grupo kayo, small group or big group. Pag-usapan nyo, teka. Sinabi sa pag-aaral ni Brother Gusilatar dito sa 1 Corinto, Kapitulo 12, versikulo 28, at saka Efeso, Kapitulo 4, versikulo 7, 8, 9, ang wika rito, ang Diyos mismo na nagtayo ng tunay na iglesia ay naglagay
sa iglesyang ito ng mga tauhan. Apostol, propeta, ebanghelista, pastor, guro, gumagawa ng himala, nagpapagaling, may pagtulong, iba't ibang wika, etc., etc. Bakit? Sa ikatitibay ng mga banal, sa ikasasakdal, sa paggawa, sa gawain ng Panginoon. Ay kung hindi naroroon at presente ang mga bagay na ito, ay marupok, mga kaibigan. Aking ulitin, ano ang ibig sabihin ng apostol? Yun po ang mga administrador. Kaya ang tunay na relihiyon, may administrador. Ikalawa, ano pa? Propeta. Ang tunay na relihiyon, mayroong propeta. Pag ang inyong relihiyon ay walang propeta, o dili kaya naman ay panay propeta, ay panay naman iyang hindi tama. Parehong extreme. Isa'y wala, isa na may lahat. Hindi po yun, tama. Ikatlo, ano? Ebanghelista. Ano ebanghelista? Yung pong nangangaral na katulad nito. Kapag naman ang inyong relihiyon ay panay ng ebanghelista kayo, maganda nga sana, kaya lang, mali rin. Ano pa sabi? May pastor. Ano ba yung pastor? Ay yung pastor ay nangangalaga ng isang kapilya o ng isang iglesia o dalawang kapilya o tatlong kapilya. Nangangalaga, pastor. Inaalagaan ang kanyang mga membro. Pinapatibay. Ano pa? Guro. Kapag may guro, naturalmente dapat may paaralan. Dapat ay mayroong university, dapat ay may college, may academy, dapat may elementary, at may kinder. Kompleto yan eh. Kompleto. May guro. Ano pa? Nagpapagaling. Abay, kapag nagpapagaling ang iglesia, ay hindi naman pwedeng laway lang. Hindi po pwedeng laway. Hindi po pwedeng tapal. Noong unang panahon, pwedeng tapal-tapal. Eh, kasi bagay, ako lang ay napapangiti sa ating pag-aaral. Kung sa bagay ngayon, usong-uso na yung way, back to basic. Ano yung back to basic? Aba, mga alternative. Ay, hindi ko sinasabing masama yan. Alternative. Maganda yan eh. Ay, di, tayo ang wika, ini-extract natin ang lahat ng ating mga tablitas, ay doon sa ang wika sa dating mga pananim, ganito. Ay, di tayo ang wika, bumalik na roon sa pananim. Kaya, pag kayo may sakit ng ulo, hindi ka ginsa-ginsa, di ako magtataka, tinatapalan na ninyo dito ng oregano. Pagaling daw po yun. Eh, bahala na kayo. Ang puntos daan dito, yung tunay na iglesia na itinayo ni Kristo ay nagpapagaling. Ibig sabihin, abay, tayo susunod sa patakaran ng gobyerno. Kapag ikay nagpapagaling at wala kang lisensya, abay, di ikaw ay albularyo, ay kung ikay makamatay, pusas ka. Kaya kinakailangan lisensyado. At kapag ikaw ay lisensyado, bago ka maging lisensyado na doktor, abay dapat kang matapos sa pag-aaral. Kaya ang tunay na relihiyon, abay dapat ay may kuna, may school of medicine, may hospital, may clinic, may health center. Yung mga yun. Pag-aari bakit? Ang mga tauhan noon, ayon sa medical people, ay may doktor, pagkatapos may nurses, at may mga iba pa. Sa madalit sabi, kompleto Ricardo. Yun ay yung nagpapagaling. Ayun namang gumagawa ng himala. Abay, ang iba ay gumagawa, hindi lahat ay himala. Baka naman pagpasok ninyo dito, ipapanalangin kayong mga natutumba kayong lahat pagkatapos ay gagaling at sasabihin, aba, ay may sakit yan, ay natumba lahat, ay ngayon ay gumaling. Aba, hindi po yun. Hindi po yun. Kasi, nung pong kami ay kumukuha ng master's degree sa religion, meron po kaming kung tawagin ay laboratory. O sige, pumunta kayo sa iba't ibang sikta ng pananampalataya, sa iba't ibang pag-worship at inyong obserbahan. Ay ako'y nakapunta doon sa isang sikta ng pananampalataya na anong ganda ng pag-aawitan. Talagang basag ang iyong eardrum. Ay pagkatapos ay sila'y mga natutumba. Ay maganda naman doon, hindi nababasag ang ulo. Sanay eh. Yung pagtumba nila ay gamay hinihiligan. Tumba yan. Tapos ay nagbubula ang siwi. Abay maya-maya ay nabubuhay sila. Baka ang ibig sabihin nito, gumagawa ng himala at nagpapagaling yun, hindi po yun. Hindi po yun. Hindi po yun ang sinasabi rito. Kumbaga man, halimbawa may cancer. Yung mga conventional na ginagawa sa medisina, ay sa atin namang medisina, sa science na may sasabihin, yay terminal, mamamatay na.
Ay kailan papasok ang tunay na relihiyon sa puntos na yon? Bukod pa sa may hospital, ipapanalangin pa, mahal na Diyos, amin na po na ginawa ang lahat ng makakaya. Dito sa may sakit na itong kanser, maaari po bang kayo'y gumawa ng milagro? Sapagkat kayo rin lamang ang lumalang sa Kanya, ay alam ninyo ang mekanismo ng Kanyang katawan. Pagaling. Yun! Mayroong nagbibigay ng testimony na gumagaling. Yun ang sinasabi nating himala. Yung mga extraordinary na hindi kaya nating gawin, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalangin na may pagtitiwala sa Panginoon, nangyari. Nasa sa iglesia po yun. Yun po ay isa sa mga tao ng iglesia. At ang sabi pa rito, iba't ibang wika. Aba, hindi naman yung iba't ibang wikang pagpasok nito, iba po yun eh. Ay sila man hindi nakakaintindi. Pag sinabi dito sa gawa na, ay sila Pedro ang wika, ay nagsalita ng iba't ibang wika na upuspos ng banal na espiritu, ay natural. Bakit? Basahin nyo at naintindihan ang iba't ibang wika ng mga tao. Sa madalit sabi, yung sinasabing iba't ibang wika, yung wika na naintindihan, hindi yung ingay. Kaya ang iglesia tunay, hindi maingay. May iba't ibang wika. If tinatranslate ng ibang wika sa iba't ibang salita para maintindihan ng lahat ng mga tao, iyon ang ibig sabihin. Dito sa 1 Corinto at saka dito sa Efeso. Kaya mga minamahal ko mga kaibigan, marami pa sana tayong sasabihin. Kaya lang ay maiksi ang ating panahon. Halina po at kayo aking patuloy na inaanyayahan, aking kayong iniimbita na huwag kayong bibitiw. Itutuloy natin ang sharing ito sapagkat ito'y mahalagang mahalaga. Palagay ko minsan lang nating matatalakay, kaya nga't atin ang ginagawang tutuong-tutuo para hindi nyo makakalimutan. Susunod nating topic natin tatalakayin ay ito pa rin para lalong mapatimo ng malalim sa ating isip, sa ating puso, ang tunay na iglesia. Pansamantala, tayo muna mga kapatid ay mananalangin. Ihabilin natin sa mahal na Diyos ng ating pinag-aralan ngayong oras na ito ay sana'y mapakintal, mapatatak ng malalim sa ating buhay sapagkat ito ang bertud ng katotohanan. Dito tayo lalaya at dito tayo liligaya. Manalangin po tayo. Mahabaging Diyos, kami po ay nagpapasalamat at naliligayahan na inyong niloob na aming talakayin ang paksang ito. Nababatid namin, Panginoon, na itong paksang ito ay totoong napakasilang. Pero gusto ninyong pare-pareho kaming maligtas. Alam po namin, Panginoon, isa lang ang daan. Isa lang ang dapat na doktrina. Isa lang ang pananampalataya. At alam po namin, Panginoon, na mayroon kayong talata sa Bibliang marami pa kayong nasa ibang kulungan na kinakailangan ay pumasok sa kulungan na iglesia ninyo, Panginoon. Manyari po sanang gumawa kayo ng milagro, himala. Sa mga tao ngayon ay hindi pa nasa sa katotohanan. Kahit manawari sa pag-aaral na ito, Panginoon, matuklasan nila ang tamang doktrina at ang tunay na iglesia. Patawarin niyo kami sa aming kasalanang nagawa, mahal na Diyos. At ngayon po amin ding inaalaala ang lahat ng may mga karamdaman, lahat ng may mga suliranin. Alam po niyo, Panginoon, sila. Tulungan nga po ninyo. Hawakan po niyo, Panginoon. Ibigay niyo ang habag at biyaya. Kahit manawari, Panginoon, malunasan ang kanilang mga suliranin sa buhay. Kayo po ay aming luluwalhatiin. Kayo po ay aming pararangalan. Kayo po ay aming sasambahin. Iligtas lang po niyo kami lahat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga minamahal naming taga-subaybay sa inyong matamang pagsubaybay at pagsunod sa palatuntunang ito. Amin pong inaasahan na sa susunod na kabanata ng pag-aaral ay inyo pong pagbibigyan muli ng pagkakataon. Malaki po ang aming utang na loob sa inyo. At ito po ay utang na loob na hindi nababayaran.
Ngunit ang amin namang assurance sa inyo, sa inyong pakikinig, kayo naman ay magkakaroon ng karunungan at inyong matutuntun ang daan patungo sa kaligtasan. Gusto nating umuwi na tayo sa langit na bayan, pero gusto ng Panginoon, mahanda ang ating sarili. Kasama po ito sa paghanda ng ating sarili, sa pagpasok sa mga pinirlasang pintuan ng langit na bayan. Salamat po ng maraming. God bless.